Blessed Sunday po sa ating lahat mga kapatid. Sabi po sa Luke 24:7, He is not here, He is risen. Yes, Jesus is alive. He has risen and He will reign forevermore. Let us all get excited to worship Him, our Savior who redeemed us from the punishment of sin, giving Him the highest praise and adoration as we sing. My shame is taken away. My
Let us continue to praise Him. Jesus came to seek and to save the lost. He came for you and for me. May you always remember His sacrifice on the cross and find victory in Him. For He overcame death, and because of His great love for us, let us continue to celebrate Jesus and worship Him with all of our hearts. Because
Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Isang pagkakataon naman po upang ating bigyan ng papuri at pasasalamat ang ating Diyos sa kabila ng ating naranasan sa mga panahon natin ngayon. So bago po tayo dako sa isang panalangin, nais ko lang pong basahin sa inyo ang nakasaad dito sa Aklat ng Santiago, Kapitulo 1, versikulo 2 hanggang sa mga sumusunod. Ito po ang sinasabi. Mga kapatid, maggalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ngunit kung ang sinuman sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya ay bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Subalit ang humingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anumang mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais niya. Purihin po ang Diyos ang kanyang salita. So tayo po'y manalangin. O Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Lord, salamat sa pagkakataong ito na muli, O Diyos, kami ay magbigay ng panahon at oras upang amin kang papurihan, amin kang pasalamatan, at amin kang dadakilahin, O Diyos, sa buhay namin, sa kabila ng aming mga naranasan sa buhay, O Lord. Lord, despite po dun sa panahon namin ngayon, narito pa rin kami, O Diyos, nagkakaisa at naglaan ng panahon upang amin kang sambahin sa espiritu at katotohanan sa pamagitan ng media, O God, o through internet, Lord, na ang aming pagsamba ay patuloy naming ginagawa kahit naroon man kami sa mga kanya-kanyang tahanan para po sa kaligtasan namin sa panahon namin ngayon, O Diyos, na naranasan namin ang malaking pagsubok sa aming buhay. At Lord, umaasa po kami na darating ang panahon na sa tulong mo, O Diyos, malampasan namin ang pagsubok na ito at pagtagumpayan namin. Kaya Panginoon, sa umagang ito, nawa yung pagpapala mo at pag-iingat mo ay igawad niyo po sa bawat isa po sa amin na mga kapwa naming mananampalataya, saan man sila naroon sa panahon ngayon, O Diyos. Nawa yung pagpapala sa lahat ng aspeto ng aming buhay ay pagkaloob niyo po, O Diyos. Kaya purihin ka sa araw na ito at nawa, O Diyos, ang puso't isipan namin, kami ay nagkaisa upang aming kang papurihan, aming kang pasalamatan sa panahon namin ngayon, O Diyos, at sa mga oras na ito. Purihin ka at ang lahat ng ito ay aking idinudulog sa tanging pangalan na si Jesus. Amen.
Blessed morning po sa inyo mga kapatid sa Soul Seeker Church. Kamusta na po? So we are now back in our online worship. Well, this is a wonderful day. This is a wonderful Sunday. Why? Because Jesus is risen from the dead. Happy Jesus is risen Sunday sa ating lahat. Well, in spite of our COVID situation, alam naman po natin ang pinagdadaanan natin na kahirapan. The empty tomb of Jesus is our hope. Ano po ang mensahe natin sa umagang ito? The power of Christ's resurrection. Victory over death. Ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Si Plato, si Julius Caesar, si Napoleon Bonaparte, si Adolf Hitler, si Lenin, si Confucius, si Buddha, si Muhammad, si Mao Zedong, si Abraham Lincoln, si Winston Churchill, si Karl Marx, they are all dead. Noon ay buhay sila at kilala. Pero ngayon ay patay na. They are all dead. But Jesus was dead and is alive forevermore. The risen Christ is our victory. Praise be to the Lord. Aloud, hallelujah. Jesus is risen from the dead. Apokalipsis 1:18. Ganito po ang sinasabi sa atin, ako'y buhay magpakailanman. Namatay ako, pero masdan mo, buhay ako at hindi na muling mamamatay. Nasa ilalim ng aking kapangyarihan ang kamatayan at ang lugar ng mga patay. His resurrection made us alive in Christ and persevering in faith. Sa muling pagkabuhay ni Jesus, bakit may pagtatagumpay? Tingnan po natin. Paul declared that his desire is to know Christ and the power of His resurrection. Dalawang bagay po ang nais ni Apostol Pablo. Ang makilala pa niya ang Panginoong Hesukristo at
mabuhay sa kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. Our faith is not in vain. We can walk in the newness of life, resisting the enemy and the world and even the attacks from the outside forces, so that we will be dismayed in our faith and considering ourselves dead to sin. We can walk with victory in our heart. The open tomb is a clear encouragement for us to stand strong in times of testing, in times of hardship, inevitable circumstances that might try to make us dismayed. But knowing the power of resurrection, we are established, unmovable, and joyful in Him. Tayo po'y nananatiling nakatayo, nakatingin sa ating Panginoon at naroon ang kagalakan. For the body of our message, what is our first major point? You know, the power of Christ's resurrection as biblical truth. Ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ni Kristo bilang isang katotohanang biblikal. Unang Korinto 15, 3 at 4, ganito ang sinabi ni Apostol Pablo, sapagkat ibinigay ko sa inyo ang pinakamahalagang aral na ibinigay sa akin. Ano po yung aral na ito? Na si Kristo'y namatay upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan ayon sa kasulatan. Inilibing siya ngunit muling nabuhay sa ikatlong araw ayon din sa kasulatan. So naroroon po namatay, inilibing at muling nabuhay. That is the gospel. The power of God unto salvation. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay katotohanan. It is not lies. It is not deception. It is not a hoax. You know, it is not a man-made story. Ang doktrinang saliga ng bagong tipan ay ang doktrina ng muling pagkabuhay ni Jesus. Ang libingang walang laman. At dahil sa muling nabuhay si Jesus, ang mga alagad niya na mga saksi rin sa kanyang libingang walang laman ay handang ibigay ang kanilang buhay. Most of them have been executed. Hindi dahil sa sila ay panatiko sa isang relihiyon, kundi nakita nila na ang pananampalataya kay Jesus ay may saysay. There is meaning, there is hope, there is purpose, there is victory, there is life, because Jesus is risen from the dead. Sa kanyang muling pagkabuhay ay nabago ang kanilang buhay. There is transformation. Nabago ang pagkatao nila, ang paniniwala nila. Ipinangaral nila na may katapangan si Kristo, na tanging kaligtasan at pag-asa. Ano man ang kanilang pagsubok na naranasan at matinding pag-uusig, handa na rin silang mamatay para kay Kristo. Why? Bakit po? Dahil sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Totoo si Jesus sa kanyang pangako. Ano po ang pangako niya? Na siya ay muling mabubuhay. Tayo rin ay muling bubuhayin kung paanong si Kristo ay muling nabuhay. May pag-asa sa buhay na walang hanggan. May buhay na walang hanggan. May pag-asa na kay Kristo lang. Tignan po natin ang pangalawang punto. The second major point. The power of Christ's resurrection in our Christian walk. Ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ni Kristo sa ating paglakad bilang Kristiyano. Sa muling pagkabuhay ni Jesus, ano ang ating katiyakan? What is the encouragement to us? Number 1, pinatutunayan nito na siya ay binuhay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, ng kapangyarihan niya mismo, at ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. So naroon po yung Triune God, the Trinity. Pinatutunayan nito na mayroong Diyos. Pangalawa, tayo rin ay muling bubuhayin. Lahat ay bubuhayin. You know, there are two resurrections. Resurrection unto damnation and resurrection unto life. Pangatlo, our faith is not in vain. Hindi walang saysay ang ating pananampalataya, ang ating pagtatapat, paglilingkod, pagsunod sa Kanya.
pagtitiis, pananatili, maging sa pagharap sa pagsubok. Lalo na po ngayon, sa ating COVID crisis na sitwasyon. Maging sa ating pag-uusig, maging sa pagdadalamhati, maging sa ating paghayo, pagpupuri, pagpapasakop sa Kanya. And there is glorious hope in Christ in heaven. Because He lives, I can face tomorrow. Di po ba? Alam na alam natin ang line na ito dahil sa isang awitin. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, that is number 4, we will not lose our hope. Maraming kabigatan, mabibigat na pagsubok, crisis, kabalisahan, kapighatian, at kasamaan sa mundong ito. But our risen Lord have overcome death, evil, the world, the suffering, name it under the sun. Panglima, ang kamatayan ay walang kapangyarihan sa atin. Sa panahong ito, ang kamatayan ang pinakamalakas na manlulupig na dumaraan sa sanglibutan. Ito ay gumagawa ng hukay hanggang sa magkabilang dulo ng daigdig. Sabi nga ni Apostol Pablo sa Roma 6:9. At kung namatay tayong kasama ni Kristo, take note po kasama ni Kristo, naniniwala tayong mabubuhay din tayong kasama niya. Sapagkat alam nating si Kristo'y muling nabuhay at hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa Kanya ang kamatayan. Praise God. Kaya makikita po natin sa sinabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto 15:55, nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan na ang iyong kapangyarihan? Pang-anim, ang kaligtasan ay naganap na. Ito'y pinatotohanan ng kanyang muling pagkabuhay. Pang-pito, inihahanda ng muling pagkabuhay ni Jesus ang susunod na ipinangako niya. Ano po yun? His second coming. Kaya't narito po ang susunod na katanungan sa atin. Paano natin ilalapat ang katotohanan ng kapangyarihan ng muling pagkabuhay sa ating paglakad bilang mananampalataya? Number 1, stand firm in our Christian faith. No to compromise, no to false doctrine. Pangalawa, be courageous as you share the gospel to your family and friends as the power of God unto salvation. Ang ebanghelyo. Narinig na po ba nila ang tungkol sa pagliligtas ng ating Panginoon? Tungkol sa pag-ibig ng Diyos? Tungkol sa kaligtasang na kay Kristo? Pangatlo, believe on the power of resurrection that transform us from the inside out. Pang-apat, be encouraged to make disciples more believing that Jesus is risen and alive. The more we are to be convinced to follow Jesus with all our lives. So the risen Jesus is worth following. That's why we have to make disciples. Panglima, the more we serve with passion in the ministry and engage in mission, for this is the hope of fallen society. Pang-anim, be enthusiastic enough to lead and have an impact to the present generation to make the evangelistic and discipleship vision happen. At yan po, ang pangitain, ang focus ng iglesia sa dako po ng ng soul seeker. What is that? To make disciples, to go and win souls for Jesus Christ. Pang-pito, rejoice in times of hardship and tests of faith. Nararanasan po natin yan from time to time. Well, stand victorious over the devil's scheme, and that is temptation, and the pressure of sin in the mighty power of the Holy Spirit. At narito po ang susunod na katanungan. Ano ang katunayan sa bukas na libingan ni Jesus? Truth number 1, wala na sa libingan si Jesus. His body is not there. Hindi kinuha o itinago ng mga alagad, at mahigpit ang pagbabantay dito ng mga sundalong Romano. Hindi kathang isip lang ang istorya pong ito. Physically, the body is not there. Hindi siya nahilo lang o nawalan ng malay doon sa krus. Pagkatapos po ay pinasok lang sa libingan and then lumabas sa libingan. May anghel na nagpatotoo na wala na si Jesus doon sa libingan.
Hindi rin nakita ni na Maria at ng mga kababaihan si Jesus sa loob ng libingan. Wala na po siya ron. Sila ay may dalang pabango, patunay lang na patay na ang Panginoon. And the body is not there anymore. Lucas 24:2 at 3, ganito ang sinasabi sa atin. Nang dumating sila sa libingan, nakita nilang naalis na ang batong nakatakip sa pintuan ng libingan. Kaya pumasok sila sa loob. Pumasok sila sa loob pero hindi nila nakita ang bangkay ng Panginoong Hesus. Truth number 2. Si Jesus ay muling nabuhay. He is risen. Juan 20:18, ganito ang sinasabi sa atin. Kaya pinuntahan ni Maria na taga Magdala, kaya po ang tawag sa kanya ay Mary Magdalene. Kaya pinuntahan ni Maria na taga Magdala ang mga tagasunod ni Jesus at ibinalita sa kanila na nakita niya ang Panginoon. Nagpakita ang Panginoon kay Mary Magdalene. At sinabi niya sa kanila ang mga ipinapasabi ni Jesus. He is risen. Mismo ang ating Panginoong Hesus ang nagsabi sa kanyang mga alagad na siya mismo ay muling mabubuhay after 3 days. Nagpakita kay Maria Magdalena, nagpakita sa kanyang mga apostol sa isang silid sa itaas. Hindi ito guni-guni lang ng mga alagad. Hindi rin po ito yung hallucination. Hindi rin siya multo. Mayroon bang multo na kumakain at umiinom? Gawa 1:3. Matapos siyang mamatay at mabuhay muli, baka ilang beses siyang nagpakita sa kanyang mga apostol sa iba't ibang paraan. Para ano po? Para patunayan sa kanila na muli siyang nabuhay. Sa loob ng 40 araw, nagpakita siya sa kanila at nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos. At sa pamamagitan ng banal na espiritu, nag-iwan siya ng mga utos sa kanyang piniling mga apostol. It's so loud and clear. Nagpakita ang ating Panginoon sa iba't ibang kaparaanan. Hindi ito isa lamang alamat na nagpasalin-salin sa loob ng mahabang panahon. Sabi nga, legend. Ano pa? Nahipo ni Tomas ang kanyang kamay at tagiliran. Nagpakita sa mahigit na 500 mga kapatid na nakakita sa kanya ng sabay-sabay. And in the post-resurrection appearance, naroroon din po, nagpakita kay Saulo o Apostol Pablo sa daan patungong Damasco. Gawa 4:33. Patuloy ang paggawa ng mga apostol ng mga kamangha-manghang gawa bilang patunay na ang Panginoong Hesus ay talagang nabuhay muli. So through the miracles ay naroroon, they have demonstrate the power of the risen Lord. At lubusang pinagpala ng Diyos ang lahat ng mga mananampalataya. Nagpakita at sinabayan pa ni Jesus sa paglalakad ang 2 alagad na patungo sa Emmaus ng mga sandaling iyon. At ano po ang pinag-uusapan ng 2 ito? Ang pagkabuhay na mag-uli ng ating Panginoong Hesus. Buhay ang Panginoong Hesus. And lastly, lagi ko po siyang kausap sa aking devotional time. He is alive and listening to my prayers. Jesus is alive. He is risen from the dead. Ang sabi sa John 14:19, and this is an encouragement to us. This is the promise of the Lord Jesus Christ. Yet a little while and the world will see me no more. Yes, but you will see me. Because I live, you also will live. At sa ating pong pagwawakas, as we conclude, Jesus redeems. Tinubos niya po tayo. Jesus is risen. Siya po ay muling nabuhay. And Jesus reigns forever and ever. Mananatili po siya magpakailanman. The Lord of Lords
and King of Kings. As we move on in our spiritual journey and Christian living as His disciples, we keep looking unto the resurrected Jesus, the author and finisher of our faith. Kaya, mga kapatid, as a church, as soul seeker church sa ating community, lagi tayong bumalik sa kung ano ang paghihirap, kamatayan at pagtatagumpay ng krus. Muli nating alalahanin ang isang pangyayari na minsan sa kasaysayan ng mundong ito, ang Mesyas, ang ating tagapagligtas, ang kordero ng Diyos, ang Panginoon, ay muling nabuhay. He alone in heaven and on earth is the unique person of the universe who is risen from the dead. Wala na po ang Panginoong Yesus sa kanyang libingan. The empty tomb speaks of the power we have in Christ. Jesus is victorious over death. Aloud, hallelujah. Jesus is risen. At tayo po ay manalangin, dumulog tayo muli sa ating Panginoon. Aming Diyos na makapangyarihan, salamat po sa isang biblikal na katotohanan ng aming Panginoong Hesus. Siya po ay namatay, siya po ay naghirap, inilibing, at salamat Panginoon, siya ay muling nabuhay. At magbigay ito sa amin, Panginoon, ng ibayong kalakasan at kaaliwan upang magpatuloy kami, Panginoon, sa pananampalatayang Kristiyano. Na naroon, O Diyos, ang aming pagtatagumpay sa lahat ng mga pagsubok, maging sa aming mga digmaang espiritual. At nariyan, Panginoon, ang iyong pangako sa amin kung papaano ang Panginoong Hesus ay nabuhay, kami rin, Panginoong Diyos, ay muling bubuhayin. Ito ang aming dalangin sa kapangyarihan, sa kaluwalhatian, sa karangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Magandang araw po sa atin mga kapatid. Tayo po ay nandito muli upang minsan pa ay alalahanin natin ang ating Panginoong Jesucristo sa kanyang dulang doon sa tinatawag nating kanyang huling hapunan. At para po sa mga bagay na ito, atin pong pakinggan ng ilang mga talata buhat sa aklat ni Lucas sa kanyang 22 kabanata, talataang 14 hanggang sa mga sumusunod. Ganito po ang ating maririnig. Nang dumating na ang oras, dumulog si Jesus sa hapag, kasama ang kaniyang mga apostol. At sinabi niya sa kanila, "Malaon ko nang inaasam-asam na makasalo kayo sa hapunang pampaskuang ito bago ako magbata. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako muling kakain ito hanggang sa ito'y maganap sa kaharian ng Diyos." Hinawakan niya ang saro at matapos magpasalamat sa Diyos ay ibinigay sa kanila. Sinabi niya, "Kunin ninyo ito at paghati-hatian. Sinasabi ko sa inyo na mula ngayon hindi na ako iinom nitong katas ng ubas hanggat hindi dumarating ang kaharian ng Diyos." At dumampot siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, kanyang pinagpira-piraso at ibinigay sa kanila. Sinabi niya, "Ito ang aking katawan na ibinigay para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin." Gayon din naman, dinampot niya ang saro pagkatapos maghapunan at sinabi, "Ang sarong ito ang bagong tipan ng aking dugo na nabubuhos dahil sa inyo." Sa dulang ng ating Panginoon, napakalaking katotohanan ng ating kaligtasan ang ibinibigyang linaw sa dalawang bahagi. Una, ang pagbabahagi ng tinapay. So sa banal na kaganapang ito, muli nating nakita ang katawan ng ating Panginoong Hesus doon sa Kalbaryo. Ibinigay niya bilang sakripisyo para sa atin. Isang napakamaramdaming makabagbag damdaming alalahanin natin na ngayong araw. Ito yung kung saan ikatlong araw mula nung mamatay ang ating Panginoong Jesucristo na siya ay mabubuhay o nabuhay na mag-uli. At alam naman natin na ang kanyang kamatayan doon sa krus, ito ay para sa ating kapatawaran.
para sa ating pag-asa sa buhay na walang hanggan. So yun po ang una, ang pagbabahagi ng tinapay. Ang ikalawa, ang pag-inom sa saro. Sa pamamagitan ng dugong nabuhos, nakita natin ang ating redemption from sin. Ng ating Panginoong Jesucristo, dugo at pawis yung kanyang ibinuhos upang magkaroon tayo ng tinatawag nating redemption o yung siya yung naging ransom para sa ating mga kasalanan. Kaya nga po, yung kanyang pagkapako doon sa krus at yung pagkabuhos ng kanyang dugo, ito yung bagay na nagpapaalaala sa atin na sa pamamagitan nitong mga simbolong ito ay sa dalawang bahagi ay binibigyang linaw sa atin kung ano ba yung tinatawag na sinaselebrate natin ngayon sa dulang ng ating Panginoon or yung Lord's Table. Ang una nga po, yung pagbabahagi ng tinapay at ang ikalawa ay ang pag-inom sa saro. So kaya nga dito sa tinatawag natin sa Lord's Supper, mayroon tayong tinapay at saro ng Panginoon na nagdadala sa atin sa katawan niya na nasugatan, ipinako at namatay doon sa krus, at ang kanyang dugo na nabuhos para sa kaliligtas natin. Mga kapatid, tayo po ay manalangin. Mapagpala namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa araw na ito, Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyo, na Ikaw, Diyos, ay tinataas namin, sinasamba ka namin, at kinikilala ka namin, Panginoon, na Ikaw ang aming Diyos sa aming mga buhay. Tunay nga, Panginoon, na wala kaming magagawa kung wala ka sa bawat isa sa amin. Sa mga oras na ito, Diyos, nawa po ang bawat isa sa amin. Kung masumpungan mo man kami na merong mga pagkukulang, mga pagkakasala, nawa, O Diyos, ay gawin namin yung aming mga responsibilities bilang mga anak mo upang mapuna ng mga pagkukulang na ito, maging karapat dapat kami sa aming mga gawain. At nawa, O Diyos, patawarin mo po kami sa aming mga pagkakasala, nang sa gayon maging karapat dapat kami sa pagtanggap ng mga simbolong ito, at ang mga ito ay maging kalakasan ng aming mga pananampalataya at patuloy na paglilingkod sa iyo. Nawa, O Diyos, habang hinihintay po namin na matapos itong hindi kaaya-aya na nangyayari sa aming paligid, dulot ng pandemic, dulot ng virus, Panginoon, habang hinihintay po namin na pagtatapos nito, nawa, patuloy mong masumpungan na ang aming mga puso ay tapat at patuloy na naglilingkod sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, na dahil sa kamatayan ng aming Panginoong Jesucristo, nagkaroon kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan at nagkaroon kami ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Kaya nga, sa mga oras na ito, Diyos, muli ibinabalik namin sa iyo ang kaluwalhatian, itinataas ka po namin, pinupuri ka namin. Ito ang aming dalangin, taglay ang lubos na pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli mga kapatid, magandang araw po sa ating lahat. It's giving time. At para po sa ating pagbibigay, atin pong pakinggan ang isang talata buhat sa aklat ni Mateo sa kanyang ika-10 kabanata, talatang 8. Ito pong ika-10 kabanata na ito ay kung saan ang ating Panginoong Jesus ay sinugo niya yung kanyang 12 alagad. At ito po yung isang bahagi na kung saan malaki po ang significance kung paano tayo magbigay. Atin pong pakinggan. Verse 8. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga ketongin at palayasin ang mga demonyo.
Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Ito pong mga talatang ito ay nagsasabi sa atin na walang puwang sa buhay ng mga Kristiyano ang maging kawawa o yung tinatawag nating miser sa English po, na kung saan when it comes to receiving anything from God and giving or helping others. Kung mayroon tayong mga pakikibaka or struggles sa pagbibigay, kung anong mayroon tayo, maaaring nalimutan natin kung kanino galing ang mga tinatanggap natin. Sabi nga ni Santiago in chapter 1 verse 17, bawat kaloob na mabuti at ganap ay buhat sa langit mula sa Ama. Minsan, may mga oras na madali natin ang ng mga bagay na tinatangkilik natin na para bang nakuha natin ang mga ito sa sariling pamamaraan. Ipinaalala na sa atin ng Panginoong Hesus na maging handa tayo sa pagbibigay tulad ng pagkatanggap natin sa mga ito ng malaya at may kasiglahan. Dapat ay maging kasiyahan sa atin ang magkaloob ng may kalayaan. Ang sabi nga sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil kailangan. At ito ang isang mas maganda. Dahil iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Dapat ay maging daluyan tayo ng mga pagpapalang ipinagkakaloob sa atin ng Diyos. Minsan iniisip natin na tayo ay mabuting katiwala. Good stewards ng mga ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Nasa kabilang banda ay dumarating tayo doon sa hindi natin nare-realize nagiging selfish tayo. Kaya nga kung meron tayong pag-aalinlangan sa pagbibigay o pagkakaloob, lalo tigit sa mga nangangailangan, dito nagiging nakatuon yung pansin natin doon sa mga tinanggap natin kaysa nagbigay with capital N or the giver, na ito'y walang iba kundi ang Diyos. Kung atin po matatandaan yung istorya ng mayamang ruler, ito ay nagpapakita ng isang hindi magandang pangyayari sa pagiging makasarili dahil sa kayamanan. Dapat nating bigyan ng tanaw at utang na loob yung mga bagay na ibinigay ng Diyos sa atin. Ipahayag natin ang pasasalamat natin sa Diyos sa pamamagitan ng ating pagbibigay. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, banal at dakila, Panginoon, nagpapasalamat po kami dahil You are truly our Jehovah Jireh, our God the provider. Despite the fact na meron po kaming nararanasan ngayon na pandemic at marami ang mga nawalan ng hanap buhay, ng trabaho, Panginoon. Subalit, alam po namin na kailanman hindi mo kami tinalikuran, ni hindi mo kami pinagkulang man sa aming mga pangangailangan. Salamat, Panginoon, dahil patuloy kami na merong mga basic needs na ito ay alam namin sa iyo nang galing. Lalo tigit, Panginoon, yung aming kalakasang espiritual na mayroon kami. At dahil nga, Panginoon, malaya naming tinanggap mula sa iyo ang mga regalong ito, ang mga kung ano man na meron kami, lalo tigit yung mga salapi. Nandito, Panginoon, yung ilang bahagi na ito ay pinagkakaloob namin. At nawa ang mga ito iyong pagpalain upang ito ay magamit sa patuloy na pagpapalago ng iyong iglesia. Gayon din, Panginoon, patuloy mong pagpalain ng bawat isa. Yung mga nawalan, Panginoon, ng trabaho.
Nawa o Diyos ay patuloy mo silang pagpalain. At alam namin, Panginoon, na sa buhay namin, kung wala ka, tunay na wala kaming magagawa. Kaya nga, salamat Panginoon sa iyong mga provisions. Salamat sa iyong protection. Salamat sa araw-araw na kalakasan at buhay na pinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. Muli, O Diyos, ang kaluwalhatian, ang kadakilaan, ito ay ibinabalik namin sa iyo. Ito po ang aming dalangin, taglay ang lubos na pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa araw na ito at niloob mo na kami ay magsama-sama sa aming mga tahanan upang minsan pa ay gunitain ang pagkabuhay ng iyong anak na si Jesus. Salamat Panginoon sa pagmamahal mo sa amin at sa patuloy na pag-iingat mo sa amin sa pandemic na ito. Nawa ay patuloy kaming manangan sa iyo, magtiwala, at hinihintay namin Panginoon yung time na matatapos din ito at sama-sama kaming muling magpupuri sa iyo. Ang iyong kalooban nawa ang masunod. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Tanggapin natin ang pagpapala. Ang biyaya ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang pakikilakip ng Santo Espiritu ay sumaatinawa mula ngayon at magpakailanman.